Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Rico Cano ng Japan, rank 2 sa WBO po ito, kontra Antonio Lascuaga na rank 3 naman sa WBO. At ang kanilang paglalabanan dito mga lods ay ang WBO World Flyweight title, which is ito po ay bakanti. So parehong challenger po ang maglalaban. Ang fight schedule ay sa Hulyo 20. Kung di ako nagkakamali, kasama ito sa undercard. Doon po sa Junto Nakatane kontra sa ating kabayan na si Vincent Astrolabio. Sa bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, analysis, malaki po ang posibilidad na kayo po ay makakakuha ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya naging lihado, itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban. Ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo po ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang mga background dito po sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya naman, doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin ito. Simulan na natin, alamin natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Antonio Lascuaga na rank 3 sa WBO. As a pro boxer, itong si Antonio Lascuaga ay may impresibong kartada. 6 wins with 4 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa na talang tabla. Sa kanyang ligi isang talo, knockout ang kanyang sinapit. May edad 25 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 66.67%. Last fight, September 18, 2023. Nakasagupan nito ang dating world title challenger na ating kababayan na si Jamil Magramo. Na kung saan, panalo itong si Antonio Lascuaga sa kanyang laban kay Magramo by 7th round technical knockout. At yun na rin po ang kanyang comeback fight. Matapos makatikim ng talo noong Abril 8, 2023 sa mga kamay po ni Kenshiro Teraji. Talo itong si Lascuaga by knockout or technical knockout. At sa labanan na yun mga lods, nagsisilbing challenger si Antonio Lascuaga sa WBA at WBC na hawak ni Kenshiro Teraji. So, challenger siya, world title challenger. Ngayon dadako tayo sa karanasan nitong si Antonio Lascuaga. Mga lods, bago ito pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Although, walang piho kung nakailang laban ba ito sa amateur, pero nakasungkit po ito ng titulo doon sa WBC, which is ito po ay ang WBC Green Belt. At syempre, dagdag na rin sa kanyang karanasan as a pro boxer, minsan siyang naging world title challenger kontra Kenshiro Teraji, which is nabigo po siya, natalo siya sa kaunang pagkakataon by knockout or technical knockout. At may mga nakalaban na siya na matitinding mga boksingero katulad ng ating babayan na dating world title challenger na si Jamil Magramo, Saul Sanchez na dating world title challenger, at si Gilberto Pedrosa, dating world title challenger po yan. So, ibig sabihin mga lods, bagamat kakaunti pa po lamang sa bilang ang mga naging laban nitong si Antonio Lascuaga, pero sa uri naman ng kinalaban po mga lods ay nasa world ranking. O ganyan. Kaya pala nasa top ranking itong si Antonio Lascuaga sa likod ng kanyang kakarambot pa po lamang sa bilang ng mga laban dito po sa pro boxing. Sa skills naman na taglay-taglay ni Antonio Lascuaga, pangkalahatan boxer-puncher, pressure fighter style, one-tip, wala na jab, 1-2 combination, defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali, nagpapakawala ng mga counter, so may counter punching style din ito, lumalaban sa brulan o tututuro-bakbakan, taglay ang power, timing at accuracy, at syempre may hand speed din po ang boxing yung ito. Pagdating sa depensa, average lang po ang depensa ng boksingero ito. Malimit natin nakikita sa mga boxer-puncher, weaving, ganyan, cover sa panga, yung kanyang footwork in and out na kung saan nakakatulong yan na hindi siya makounter, moving around sa kanyang katunggali. Pero may mga butas sa depensa si Antonio Lascuaga sa close range na suntukan mga lods. Kahit sa mid range sa suntukan may mga butas siya sa depensa na kung saan delikado sa counter. Sa panig naman ng Hapon,
Japanese fighter na si Reiko Kano. As a pro boxer, itong si Kano naman po ay may impresibong kartada. 22 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at may 2 tabla na rin. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 2 beses lamang ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad na 26 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. South po naman ang stance ng Japanese fighter. Knockout ratio 50% last fight, December 10, 2023. Nakasagupan nito si Komsam Kairian. Manalo by second round technical knockout si Reiko Kano. Experience ni Reiko Kano. Minsan na rin po itong naging world title challenger noong 2016 sa minimum weight division. Nakasagupan niya si Katsumare Takayama. Talo itong si Reiko Kano by technical decision. At idagdag natin ang ating kababayan na dating world title challenger na si Jerry Tumagdan. Na dating, yun nga, diyan nakatikim din ang talo si Reiko Kano by technical knockout sa 8 round. At ang huling talo nitong si Reiko Kano, mga lods, noon pang 2018 sa mga kamay ni Shino Uno. Nag-comeback fight po ito matapos yung pagkatalo niya kay Uno, nagkaroon siya ng 6 na mga laban. 10 na mga laban, mga lods, hindi 6, 10 na mga laban. Na kung saan siyam doon ang kanyang naipanalo. 4 by knockout, 5 by decision, at 1 ang tabla. Ngayon sa skills naman ni Reiko Kano, boxer puncher din po ito. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututurwakbakan, may counter punching style. Taglay ang power, timing at accuracy. Volume puncher din itong si Reiko Kano. Oo. May kakayahan sa pagpapatili sa kanya, distansya sa kanyang mga kalaban. Pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa si Reiko Kano na kung saan delikado po pagka na-counter. Kasi ang kanyang depensa, average lang din po mga lods, halos parehos lang sila. Taglay ang power, timing at accuracy nitong si Reiko Kano. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Pagdating po sa ranking mga lods, lamang po si Reiko Kano, rank 2 ito, tapos si Anthony Lascuaga naman ay rank 3. So konti lang diferensya, hindi malayo. Height, parehong 5 foot and 4 inches. Orthodox kontra Southpaw, so delikado sa untugan po ito mga lods. Na kung saan, alam naman natin kung gaano kahigpit ang bansang Japan pagdating sa mga ganyang-ganyang disgrasya. So sana hindi magkaroon ng untugan sa inside fighting. Activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya o karanasan, pareho na rin po ang kanilang eksperyensya o karanasan, 50-50. Sa skills, 50-50 din po. So dito, lamang si Anthony Lascuaga sa power, which is importante. Pero tandaan natin na rank 2 sa WBO si Kano at doon sa kanyang bansa gaganapin ang bakbakan. So na kay Reiko Kano ang advantages pagdating po sa mga hurado at siyempre sa crowd po mga lods na kung saan nakapagbibigay tulong po yan para mapalakas ang loob ng isang boksingero. So 50-50 sa ating comparison ang dalawang maglalaban mga lods. 50-50 ito. Dahil kung tutuusin, yung power lang naman ni Lascuaga ang medyo dyan. Pero yun nga, ang pambawi ni Reiko Kano, doon sa kanyang bansa gaganapin ang bakbakan at siya po ay mas mataas sa ranking ikumpara kay Lascuaga, which is isang pahina lang din naman mga lods. Ganyan. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Sa labanan na ito mga lods, matirang matibay. At parehong may malaking chance sa panalo. Kung sino po ang makapabor dito, yun ang mananalo. Kung sino po ang madiskarte, yun po ang mananalo sa laban na ito. So ngayon, sa ating official prediction, Anthony Lascuaga. Para sa akin, by technical knockout. Dahil yun dapat ang kanyang gagawin para makapiho sa panalo. Kung sakali di magawa ni Anthony Lascuaga ang pagkapanalo by technical knockout, mga anong round kaya? Siguro mga lods, 1-9. Yun po ang aking dyan sa estimate, dyan sa mga rounds. 1-9, Lascuaga. At kung mabigo siya sa pagtalo by knockout kay Reiko Kano, delikado na siya dyan sa puntusan dahil makamay din po ang Hapon. Pareho sila. Pareho makamay, so may laban ang Hapon. 50-50 ito pag sa puntusan eh. So, ganun pa man, Anthony Lascuaga pa rin ako dyan by unanimous decision or split decision.
Ngayon dadako na tayo sa panig naman ng Japanese fighter. Sa kanyang baluarte gaganapin ang laban, mas mataas ito sa ranking. So ngayon, sa panig naman ni Rico Cano, gamit ang kanyang pagka-agresibo at syempre hand speed power din, posible din niyang magawa na mapatumba or may knockout si Antonio Lascuaga sa pamamagitan ng body shot. Mga pinakamatagal siguro dyan mga lods, 1 to 7. Kayang kunin ni Rico Cano na talunin ay si Lascuaga by technical knockout. At kung sakali mawi sa puntusan, gamit ang pagkagresibo, pagkabulong puncher din itong si Rico Cano, at doon paggaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte, yun ang kanyang kalamangan na kung saan posible niyang matalo nga si Lascuaga sa puntusan. Dahil itong si Lascuaga dahil dayo, kailangan pa nito magtrabaho ng husto para makapanguminsi ng hurado na siya ang papanigan para sa ikapanalo sa kanyang panig. So matindi trabaho ito sa panig ni Lascuaga pag nawi sa puntusan ang laban. Kaya naman mga lods, dito sa labanan na ito, bagamat pinili ko o mas pabor ako kay Antonio Lascuaga, pero hindi yan katakataka o pagkulat-gulat na naman na manalo si Rico Cano dahil nga 50-50 sa ating comparison. At siyempre, may laban po sa lahat ng aspeto si Cano mula sa power, sa skills, siyempre doon sa kanyang baluarte. Kaya mga lods, risky si Antonio Lascuaga, pero doon si Antonio Lascuaga po ang pinili ko dito para sa akin. Pero magandang laban po ito mga lods at kailangan nating abangan ito dahil sa ranking po sa flyweight division, marami mga Pinoy dyan na nakaranking na di malayo na mapapalaban kung sino po ang mananalo dito po sa naturang bakbakan. Abangan natin. Hanggang dito na lamang, ito Manong Sports PH. Maraming salamat po.